Hey, what's up guys? Ron here and welcome to Rad Hands channel. For today's video, mag-unbox tayo ng device na tinatawag na R36H na galing kay Alpha Wolf Supply Co. So, ayun, maraming salamat Alpha Wolf Supply Co sa pagpadala ng device na to. Isa sila sa mga supplier ng mga retro handheld emulation device dito sa Pilipinas. So kung naghahanap kayo ng trusted na seller, sila yung kontakin nyo at maglalagay na rin kami ng link nila sa description namin sa baba. Pero syempre, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin i-share para sa inyo. So without further ado, let's start na. So ito na yung box ng device. Meron ditong iba't ibang variants na color. So meron ditong purple na transparent, ito white, or gray pala, gray. And then transparent black, tapos yung white. Ayan. Ito yung yung specification ng device. So buksan na natin yung device. Ayan. So dito meron siyang plastic, merong clamshell para hindi gumalaw yung device. May USB. Hindi siya katulad ng ng Anbernic na naka-box din. So okay lang 'yun. Meron ditong screen protector na plastic type, and nabibend siya. Hindi siya yung parang glass ang dating. May manual dito, merong wet and dry wipes as dust absorber. Ngayon, ito na yung device. Meron ditong foam, ayan, para maprotektahan yung screen ng device. So ngayon, unahin lang muna natin tong likod. Ayan. So dito sa likod, meron ditong grip pad. Ayan, dalawang grip pad para hindi mag-slip ang inyong maasim, basa at pasmadong kamay. May cover yung battery. Ito. Ayan, para in case na magpapalit kayo ng battery or pag nasira yung battery, mas madali nyong ma-access yung battery na hindi kailangan tanggalin yung mga screw sa shell. So dito sa taas merong bumper and trigger buttons. So ito yung power button, reset button, volume rocker na negative and positive. Tapos sa ilalim naman merong dalawang speaker dito. Ayan, facing downwards. May dalawang type C na slot. Yung isa para sa pag-charge ng device at yung OTG kapag alam ko pag mag-insert ka ng dito Wi-Fi dongle. Dito naman yung dalawang micro SD card na slot. Yung isa is TF1 para sa operating system and yung TF2 para sa expansion ng game. For example, nabitin kayo sa mga games na nakalagay, pwede kayong maglagay dito. Tapos sa gitna yung 3.5mm headphone jack. So, dito naman sa harap, ayan yung harap niya. Meron dalawang analog stick, ito and ito. Ayan. And then D-pad. And dito naman sa kanan, yung face buttons na A, B, X, Y. And then dito sa taas, merong select and merong start. At yung screen sa gitna. Sa gilid, wala naman nakalagay ng mga buttons. Ayan. So, one thing na pinagtataka ko dito sa device na to is meron daw nakalagay na HDMI. Pero, wala. Dito siya nakalagay. Tingnan nyo dito sa dito sa box. Ayan. Kung may kita nyo. Ito, nakalagay. Ayan. So, dito wala. Okay. Ito yung problema sa mga devices na ginagawa ng China, lalo na kung mahina yung quality control nila, yung inconsistency nila malala. So wala siguro silang proofreader na hinahire kaya din nila nakita to. So anyway, moving on. So ito yung successor ng R36S. So they have the same specs, pero as you can see naman, syempre pa-horizontal tong isa, at ito yung gusto ko dito sa device na to is pa-horizontal siya. Syempre mas magandang laruin to ng pa-horizontal dahil yung ergonomic niya, mas comfortable tong laruin kaysa dito sa R36S. Pag-isipan namin na magbenta ng grip para dito, para mas maganda siyang hawakan. So dito, hindi mo na kailangan nun. Itong device na to is kayang-kayang makipagsabayan sa H700 series ng Anbernic na katulad ng RG35XXH. Ayan, kasi halos yun yung pinagayahan nitong R36H. Upon checking the device, may kita mo na gawa sa di kagandahan na plastic yung shells and buttons. Pero di naman ganun totally ka-cheap or hindi ganun na sobrang worst naman. So okay naman siya. Unlike sa Anbernic na pulido talaga yung surface, ayun, maganda yung ginamit na buttons and yung analog stick maganda rin. Siguro yun nga yung downside nito
Siguro nga kasi dahil mura siya. So ngayon, dumako naman tayo sa game test ng device na to. So as I expected, di ako binigo ng device na to na kaya niya yung mga retro games. Medyo lagi nga lang to sa mga PSP games, lalo na yung mga heavy 3D graphics, no. So same din halos ng RG35XX-H na naglalag din kapag may kabigatan yung mga graphics ng games. And now sa pros and cons naman tayo ng device na to. So unahin na muna natin yung pros at ang pinakauna natin is cheap and affordable. Isa sa gusto nating mga Pinoy is yung mura at masasabi mong pwede na. Hindi nakakabutas ng bulsa at ginagawa nito yung trabaho niya, which is yung makapag-play ka ng mga retro games. Pangalawa sa nagustuhan ko dito is removable yung battery cover niya. Ayan. So kung magpapalit ka ng battery, gusto mong mas mataas, alam ko pwedeng palitan yung mga ganito ng mas mataas na milliamperes para mas matagal yung paglalaro mo. Ayun, mas madali mo siyang ma-access. Hindi mo na kailangan tanggalin yung mga screws para matanggal yung shell at hanapin yung battery doon. So, less hassle. Pangatlo sa nagustuhan ko dito is may nagme-maintain ng operating system ito. So, currently, ang pinakamagandang operating system ng device na to is yung ArcOS na mini-maintain ni Aeolus UX. So, shoutout kay Aeolus UX na nag-update ng operating system para dito sa device na to. Pang-apat naman is yung ergonomic ng device na to. So, sabi ko nga sa inyo, mas bias ako sa mga gantong klaseng device na pa-horizontal kasi mas comfortable siyang hawakan. Sunod naman is open source and customizable siya. Bukod sa pwede mong palitan yung themes nito, pwede mong palitan yung boot logo and yung loading screen niya. At yung pang-last decent battery, alam mo ba na pwede kang makapaglaro dito ng up to 4 hours hanggang 6 hours, depende sa nilalaro mong game. So, kung mas heavy yung nilalaro mong game, mas mabilis maluloba to. So, kung mga mga Game Boy Advance, mga NES or SNES, mas tatagal yung battery niya. So ngayon dumako naman tayo sa cons ng device na to. So unang-una sa cons natin is yung inconsistency build and quality design ng device na to. So minsan sa mga manual, may kita mo may mga mali yung spell, mali yung grammar, may tabingi, may nakita pa nga ako na yung TF2 niya is hindi masyadong naka-insert, medyo nakalabas siya ng konti. So may mga ganong konting flaws sa mga cheap and affordable device. Kaya ganun talaga kapag mura. So pangalawa naman is misleading advertisement or promotion. So yun nga nakita natin sa box, no, na meron siyang HDMI slot. Pero pag nakita mo yung device, wala naman siya nakalagay na HDMI. Pangatlo is loud and plasticky sound ng mga buttons niya. Plasticky. So ayan. Ibang-iba yung tunog ng RG35XX-H dito. Ayan. Medyo annoying siya. So, kung naglalaro ka katabi yung asawa mo, baka palabasin ka na lang ng bahay dahil maingay yung buttons niya. Ayan. Lalo dito sa trigger buttons. So, sunod naman is no HDMI. So, yun nga sinabi nila dun sa box nila na meron, pero pagdating dito, wala. Hindi katulad ng RG35XX-H na makakapag-output ka ng nilalaro mo sa mas malaking monitor or TV. So, isa yun sa downside ng device na to. So, sunod naman is yung unreliable stock micro SD card na makukuha nyo sa device na to. So, by default, lahat naman ng
retro handheld emulation device is merong freebies na micro SD card. So, double check nyo yun. So, kung ang makukuha nyo is yung plain black na micro SD card, palitan nyo agad ng original para hindi na kayo problema kasi yung mga generic micro SD card na yan is madaling masira. Kasi sabi ko sa inyo na minsan yung iba nakapag-turn on lang once, so pangalawang turn on nila nasira agad. So yun, palitan nyo agad ng authentic na SanDisk. So yun, meron kaming mga available na SD card para dyan. So check nyo na lang sa baba. At ang price ng device na to is around 2,450 to 3,500. Depende sa package na mabibili nyo. So kung mas malaking storage ng micro SD card ang bibili nyo, syempre mas mahal yun. So yung price range na yun is nakabase sa Alphawolf Supplies na price. So kung nagtataka kayo kung bakit medyo mas mahal, dahil yung device na mabibili nyo sa kanila is premier models na. So meaning meron ng Wi-Fi built-in yung device na makukuha nyo sa kanila. So yun, sa mga nagtatanong kung saan makakakuha ng unit na mapagkakatiwalaan dito sa Pilipinas, isa lang yung hahanapin nyo, si Alphawolf Supply Co. Check nyo na lang sa description sa baba yung link nila. At syempre, meron din kami mga product para sa mga handheld device. Check nyo rin kami, mapagkakatiwalaan kami. So dumako na tayo sa final thoughts. I'm a big fan ng mga cheap devices. Sino ba namang hindi, diba? Lalo na kung affordable, reasonable, at nagagawa nito yung trabaho niya. Ngayon, makapaglaro ko ng mga retro games ng smooth, ng walang lag. Pero lang sa PSP games, lalo na yung mga heavy graphics. Matagal ding malobat, sinabi ko din kanina. Imaginein mo 4 hours na dire-diretsong laro. Hindi kaya ng mga cellphone yan. Packetable din siya, at isa sa pinakagusto ko sa mga murang device is hindi siya nakapanghinayang na masira. Hindi mo siya ipagdadamot na ipahiram na kahit kanino, lalong-lalo na kung meron kang mga pamangkin na makukulit. So may re-recommend ko ba tong device na to? Siyempre, oo, lalong-lalo na sa mga baguhan sa mundo ng retro gaming. Sa mga gusto ng low-risk functional introduction to the hobby, R36S, isa sa mga malupit at pinakamurang retro handheld emulation device na pwede sa mga baguhan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to, and maraming salamat Alphawolf Supply sa pagpadala ng device na to. And before tayo matapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pa pwede namin may share para sa inyo. So yun lang guys, maraming salamat, paalam.